Gutom pa ring matuto, nakipagsabayan sa mga scoring bigman sa Liga ng Japan. Chance ng Koshigayang makabawi. Yan ang pag-uusapan natin for today's video. Nakikipagsabayan na ang bata nating si Kai Sotto sa pinakamagagaling na imports big man ngayon sa Liga ng Japan B-League. Ito na nga kaya ang breakout year para sa bata natin dito sa Japan. Tingnan natin sa rankings. Through 7 games niya sa Koshigaya Alpas ay panglima si Kai sa center position sa Liga in terms of scoring, averaging 15.1 points, and pangwalo naman siya sa rebounding, averaging 9.4 rebounds per game. Nalaglag man sa double digit ang rebounding ay for sure agad-agad niya itong mababawi sa mga susunod nilang laban. With the mindset and confidence na ipinapakita ni Kai sa mga nagdaang laro nila ay makikita mo yung swag at parang may gusto talagang patunayan ngayong taon. Though hindi man nagre-resulta sa panalo lahat ng games na maganda ang nilalaro niya, ay win pa rin ito for him dahil nakikita ng organisasyon ng Koshigaya that he is trying his best para matulungan ng team na makakuha ng panalo. Ang mahirap kasi ay puro talo sila tapos ang alat pa ng kanyang stats. Koshigaya is for sure getting their money's worth sa Pinoy import. Sa latest interview ni Kai after the game against Akita ay inamin niya na kailangan niyang mas galingan pa para manalo sila sa mga susunod nilang games. Ipinunto niya rin rito yung mga unnecessary turnovers na nakomit nila which cost them the game. Ang maganda rito ay alam ni Kai kung saan siya nagkakamali at kung anong mga action plans niya para mas ma-improve ito the next game. Dagdag pa ni Kai na sila ang mas better team sa tingin niya and tiwala siya na mas mag-i-improve pa sila. Hindi na siya masyado nagpapa-apekto sa nangyayari at nagpo-focus na lamang sa mga susunod na games. Ito ang mindset na gustong makita ng mga coaches, kaya din naman grabe ang tiwalang na ibibigay sa kanya ng organisasyon at ni Coach Ansay sa bata natin dahil alam nilang hindi sila mapapahiya. Makakalaban ng Koshigaya Alpas ang team ng Sendai 89ers sa back-to-back game this weekend at ito na siguro ang pinaka-perfect matchup for them para makabawi. Kagaya nila, ang Sendai ay isang team din na sobrang nag-struggle ngayon sa pagsisimula ng liga. They have the same records with Koshigaya na 1 win and 6 na talo. Kapag nagawa nila at na-execute ang game plan ng tama, ay malaki-laki ang tsansa na makuha nila ang back-to-back games na ito to improve their record.